Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So, merong dalawang mga questions dito at ito ay sinisend sa isa sa ating mga followers dito sa FB page na ito. So, basahin muna natin yung unang question dito. How many meters longer is a mile than a kilometer? There are 1.609 kilometers in a mile. Sa lahat ng mga magagaling sa English, tapos nag-claim sila na medyo nahirapan sila sa math, ganito lang ang gagawin nyo. Relax lang, madali lang ang mathematics. Huwag niyong pangunahan ng takot kasi mawawala kayo sa concentration, lalong-lalo na kapag magaling kayo sa English. Relax lang. Now ngayon, intindihin nyo lang kung ano yung given at ano yung tanong. Yung given dito ay, yung tanong mismo dito ay how many meters longer a mile than a kilometer. Bali, kinukumpara ang isang mile versus dito sa isang kilometer. Ngayon, kung hindi given, ang madali lang dito kasi given na 1.609 kilometers ay equal siya to 1 mile. Given siya. Otherwise, kapag hindi given, dapat meron kayong stock knowledge or i-memorize nyo na ang 1 mile that is equal to 1.609 kilometers. Ngayon, nasa given mismo na itong 1 mile, this is 1.609 kilometers. Ngayon, kung ikumpara mo siya sa 1 kilometer, anong gagawin nyo? Kukunin nyo lang yung difference dito at yun na yung sagot. So, itong 1 kilometer, madali lang naman kunin yung difference at meron din tayong 1 kilometer dyan. So, i-cancel mo lang yan siya. Ang natitira na lang natin dito ay itong 0.609 kilometer. Now, kailangan natin itong i-convert into meters. So, kung mag-convert tayo ng meters, i-multiply natin siya sa fraction kung saan itong kilometer ay ma-cancel out natin. So, ilalagay natin yung kilometer sa baba, yung meter sa taas. Ang equivalent ng isang kilometer ay 1,000 meters. So, itong kilometer ay pwede na natin i-cancel out. So, ang matitira na lang ay meters, yung apelyido ba? So, 0.609, i-multiply natin sa 1,000. So, i-move lang natin itong decimal 3 times to the right side kasi tatlong 0 itong 1,000 na ito. So, kung i-move natin yan 1, 2, 3, ang sagot dito ay 609 meters. At yan ay nasa letter B. Now, kung sa tingin nyo ay medyo mahaba yung solusyon dito, hindi naman yan siya mahaba. Yung explanation lang ang mahaba natin. Kasi dito lang, titingnan mo lang yung kilometers dyan at yung kilometer, bali 1 kilometer, i-out mo lang yan siya. So, ang matitira mo na lang ay yung 609. Kung kilometer yung itong 0.609 to meters, i-move lang yan 3 times at yan na yung 609 meters. So, yan na yung sagot dito sa number 1. Next, number 2. If 1/3 of passengers on board Flight 453 are U.S. citizens, 1/4 are Europeans, 1/5 from China, 1/6 are from Japan, and the remaining 9 people are citizens of other countries, then how many passengers are on board Flight 453? Sa mga nanonood nito sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonalyn, nakuha nyo na ba yung sagot dito sa number 2? Anong sagot nyo dito? Anyway, ganito lang siya kadali. Yung mga fractions na nandyan, meron tayong 1/3, meron tayong 1/4, merong 1/5 at 1/6. Ang gagawin lang natin ay i-add lang natin itong mga fractions na ito.
Kapag addition and subtraction of mga fractions, hanapan natin ng least common denominator. Meron na tayong pinakadetalye kung paano hanapin yung least common denominator. I-search nyo lang sa ating YouTube channel at idugtong yung Lunalin para mas madaling ma-sort out yung regarding sa paghahanap ng least common denominator, yung pinakadetalye nito. So anyway, ang least common denominator dito sa apat na mga denominators na ito ay 60. So ilagay na natin itong 60 sa lahat dito. 60 divided by 3 and that is 20. Multiply mo sa 1. Anyway, 1 lang din yung lahat ng mga numerator. So yan na yung numerator natin. 60 divided by 4 and that is 15. At i-multiply mo sa 1. So 15 lang din yan siya. 60 divided by 5 and that is 12. Multiply mo sa 1. This is 12. 60 divided by 6 and that is 10. 10 times 1 and this is 10. So ngayon, i-add lang natin yan sila lahat. So pwede na natin yang i-add at kopyahin yung denominator na 60, yung numerators. 20 plus 15 plus 12 plus 10 and this will give us 57. So 57 over 60, yan yung lahat ng passengers maliban dito sa 9 na passenger. Anong ibig ko sabihin? Ito ay 5 over 60 sa mismong total ng mga passengers. Ito yung ibang mga passengers. Parang pinahaba ko lang yung explanation ko. So, ganito ang gagawin natin. Yung kabuuan ay 1 kasi ginawang fractions lahat. So, yung kabuuan, isa. Para ma-minus natin sa 57 over 60 at meron na tayong mga videos nito kung paano mag-subtract na yung sinusubtrakan natin ay whole number. So, pwede nyo siyang i-search. Tingnan nyo yung YouTube channel natin. So, itong 1, gawin natin yung denominator na 60 para pareho yung denominator. Now, para maging equal ng 1 din itong gagawin natin, dapat 60 din yung numerator. So, this is 60 over 60. Then, yung denominator, kopyahin natin. Yung numerator, 60 minus 57, and this is 3. Now, si 3 over 60, i-list muna natin ito by finding the greatest common factor. So, ganun ka-importante kung paano ba hanapin yung greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 3. 3 divided by 3 and that is 1. 60 divided by 3 and this is 20. Now ngayon, itong 1 over 20. Okay? Erase na natin to. Dito na tayo sa 1 over 20. Si 9 people are citizens of other countries. So, meron tayong number of passenger na 9. Itong 9 is 1 over 20 of the total passengers. Or let P para sa total passengers. So, ito na yung statement natin na madaling gawan ng equation para makuha natin kung ilan yung total passengers. So, nag-gets nyo ba na itong 9 is 1 over 20 of the total passengers? Sana nag-gets nyo na kung paanong naging ganito. Kopyahin si 9. Ang is equal yan siya. Kopyahin si 1 over 20. Ang of multiplication, let P para sa total number of passengers. Itong si 1 over 20, since pang multiply siya dyan, kapag matransfer, pang divide na siya dito sa 9. Itong 1 over 20. So si P na lang ang natitira. Next, meron tayong fraction. So division of fraction. So anong gagawin natin dito? Kopyahin lang si 9 ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 20 over 1 or 20.
lang. So, ang mangyayari dito ay i-multiply lang natin yan and this is equal to 180. Ito na yung value ni P or ito na yung total passengers. Isa pang paraan. Dito lang naman, pareho lang din naman. So, itong 1/20, pareho lang din yan nga na minumultiply sa P ay pareho lang din ito sa P/20. Now, ngayon, since itong si 20 ay pang-divide sa P, kapag matransfer sa kabila ay pang-multiply na siya sa 9. So, si P na lang ang natitira. Now, P equals 9 times 20 and this is equal to 120. So, ito yung total passengers. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.